po nag-communicate at sa akin sumurrender. Dahil po yung abogado niya ay kaibigan naman ng dati kong counselor. So, yun lang po yung reason na pumunta po ako doon sa Quezon para kunin yung suspect. Hindi ko ako yung nagpresenta. Okay, sino si Junjun Bomar? Kilala nyo rin ito? Hindi po kilala yan. Lahat po ng involved dyan, ang nakilala ko lang po dyan yung provincial administrator. Ano daw yung motibo ni Governor Reyes naman, ayon kay Junjun Bomar, para patayin si Doc Jerry? So, statement po ni Junjun Bomar, na isa pa po pala ito, magmula nung kinuha ng statement ng NBI si Junjun Bomar, hindi po nakita rin sa loob training, hindi ako pumasok. Talaga ng NBI lang po ang gumawa ng investigasyon. Kaya, mali po yung sinasabi niya, ako yung director, ako yung nakialam sa lahat ng investigasyon, ako yung naging spokesman. Ano nga ho motibo ni Governor Reyes para patayin si Doc Jerry? Ang pagkakasabi po dito ni John Bomar, siya po ay kinontak para patayin ng dalawang media man na sakit na ng ulo ni Governor Joel Reyes. Yun po yung maliwanag doon. At si Jerry Ortega po. Pero wala na ho sa pwesto si Governor Reyes, hindi ho ba? Kaya nga po nagtataka ako paano ko magkakaroon ng demolition job sa isang taong natalo na? Ang ginagawa na ng demolition job na sinasabi niya, yun po nakapwesto, hindi yung natalo na. Hindi, bakit din papapatay ni Governor Reyes si Doc Jerry, kung hindi na rin siya nakapwesto, anong silbi pa nung banat man ni Doc Jerry dito? Alam niyo po, ang tingin ko rito sobra ng galit yan dahil natalo siya. First time mo nakatikim ng talo si Joel Reyes hindi mo natatalo yan. Kaya natalo sa politika at ang isang pinakamabigat na dahilan din, bukod doon sa atin ng kampanya, yung pagbati ko sa kanya ni Jerry Ortega. So, si Junjun Bomar, tao ho ni Governor Reyes yun? Ang pagkakalam ko po, dating tao yan ni Governor Carrion na lumipat na po sa kanya. At marami po nagte-testify, maski sa mga sabungero, sa sabungan, sabing talagang tao na yan ni Governor Joel Reyes. Okay, teka, samantaling ko lang, Mayor, nandito si Governor. Governor, tao nyo ba si Junjun Bomar? Hindi ko naging tao si Junjun o yung Bomar na yon. He has never been under my payroll, sabit lang po yan. Ang ibig ko sabihin, kagaya po ng ibang mga sumasabit, wala na po tayo pangangailangan sa security. Isang private citizen na po ako. Kaya nga po, nagtataka nga ako. Kaya ang sabi ko, medyo tainted na yata at polluted yung kanyang affidavit sapagkat si Mayor Ed Hagedorn mismo ang sumama at kumuha sa kanya sa bayan ng Quezon. Okay. Mayor, okay naman na pareho kayo imbestigahan ni Governor. Ako hindi naman ako nagsabing tao niya yan Ano nagsasabi kong tao niya yan? Siya mismo? At si Bomar mismo, hindi ako nagsabing tao ni Joel Reyes yan. Okay, maraming salamat po sa inyong dalawa. Good morning po. Maraming salamat din po, Sir Arnold. Okay, Governor Joel Reyes at Puerto Princesa City Mayor Edward Hagedorn. Pambansang kamao Manny Pacquiao at Sugar Shane Mosley pinagkaguluhan sa kanilang press tour sa Las Vegas, Nevada. Hindi pinalampas sa mga tagahanga ni Pacman na tanungin kung bakit mala Justin Bieber ang look nito ngayon. Sagot ni Manny, gusto lamang daw niya ng bagong hairdo. Pero hindi raw malayong makaduet niya ang teen sensation sa mga susunod na araw. Posible rin daw niyang makalaro ang basketball superstar na si Kobe Bryant. Yan ay kapag natuloy siyang dumalo sa NBA All-Star Celebrity Games na gaganapin sa LA Convention Center sa Biyernes. At dahil Valentine's Day, hindi nakalimot si Manny na batiin ang misis na si Jing. Thank you sa lahat ng pag-aaligayin din sa pagmamahal na ibinigay mo sa akin. I will always be here for you. Na magmamahal sa kanya hanggang nabubuhay ako. Yan. Aalagaan ko at mamahalin ko siya. Mga demonstrador sa Cairo, Egypt, pinaalis na ng militar sa Tahrir Square para manumbalik na sa normal ang sitwasyon. Pinagtatanggal na rin ang mga tent na ginamit sa mahigit 2,000 protesta. Nito lamang Sabado nang bumaba sa pwesto si Pangulong Hosni Mubarak pagkatapos ng halos 3 dekadang pamumuno. Sa kabila nito, may mga demonstrador na hindi pa rin umaalis sa Tahrir Square hanggat hindi umano nakikita ang demokrasya. Ang militar ang pansamantalang may kontrol ngayon sa pamamalakad bago maitalaga ang transition government. Nanawagan ng militar sa mga demonstrador na magsiuwian na para bumalik na sa normal ang pamumuhay sa bansa.
Latest showbiz balita, iatid ng ating morning kachikang si Luan D. Luan. Thanks, Igan. Ilang sikat na pangalan sa music industry nagsama-sama sa ginanap na pre-Grammy brunch sa West Hollywood, California. Present sa event ang R&B singer na si Rihanna. Ang collaboration niya with Eminem na Love the Way You Lie ay nominated for 5 awards. Other attendees include Seal, Neo at Sean Garrett. Namataan din po sa event si Will Smith. And less than 3 hours po ay magsisimula ng pinakaabangang Grammy Awards. Samantala, Lovie Poe nag-celebrate ng kanyang birthday kahapon kasama ang ilang street kids. Ipinasyal ni Lovie ang mga bata sa Enchanted Kingdom. Ayon sa aktres, taon-taon na niya itong ginagawa para sa mga bata. Nakapagbibigay daw ito sa kanya ng kakaibang saya every birthday niya. Ang kids naman, syempre tuwang-tuwa sa birthday treat sa kanila ni Ate Lovie. Kung plans naman sa Valentine's ang tatanungin, nais daw niya itong i-celebrate kasama ang kanyang loved ones. At kung birthday wish naman, ito ang sagot ni Lovie. I feel really blessed now. So I think birthday wish ko is, ayun, peace of mind and happiness. More chika stories ang hatid ko sa inyo mamaya. So, see you guys later. Igan? Salamat. Makibalitan tayo sa latest sa dali ng trapiko kasama si Love. Anyo ba? Maraming salamat, Igan, at happy Love Day sa ating mga kapuso. Ito na po ang ating kakalsadahan. Unahin na po muna natin ang aming kinaroroonan. Intersection po ng Lacson, Dimasalangat, Laonglaan, na talaga namang punong-puno po ng mga sasakyan. Siyempre pa dahil nga sa mga nagdadagsaang mamili po ng bulaklak dito sa Bulaklakan ng Maynila. Kaya medyo iwasan nyo muna sa mga magpaplanong dumaan dito. Iwasan nyo muna po itong mga kantong ito o kakalsadang ito para naman po hindi kayo mahirapan at makarating kayo sa iyong paroroonan ng maayos at hindi kayo naaabala. Okay? Mula naman po dito sa Maynila, tunguhin po natin ang North Luzon Expressway sa may Balintawak. Gamit pa rin po ang ating GMA traffic system. Nakikita natin yung kaliwa patungo ng A. Bonifacio, tumaakyat po ng EDSA na walang kaproblema. Ang kanang bahagi naman po niyan patungo naman po ng norte ay napakasmooth at tuloy-tuloy pa rin. Sa EDSA Kamuning, medyo nakikita natin na umuusad-usad. Ito po yung kanang bahaging lane. Patungo naman po yan na Makati, pero sigurado ho mga kapuso, kung may pila ng ganyan, yung iba pa ho niya sa may EDSA Cubao ay mas madikit pa ang napakahabang pila. Kaya good luck din po sa ating mga motorista. Ang kaliwa naman patungo ng Monumento at Norte, napakaluwag ho at napaka-smooth. Sa EDSA Ortigas naman, ito naman po yung nasa inyong iba pang bahagi sa kaliwa. Yung pong nasa babang bahaging flyover, yan ho ay patungo ng Makati and South, at yung nasa medyo gitna na flyover mga kapuso, Ortigas flyover, yan naman ho ay patungo ng Meralco Avenue at Cainta. Tuloy-tuloy din naman, maski po yung mga patungo ng South o patungo ng North sa kanan, medyo nasisilip natin sa ilalim, ay ganun din. Napakawalang problema po para sa ating motorista na magbabiyahe ngayong umagang ito ng mga puso. Ayan, mukhang good news para sa ating mga motorista. Ayan, meron tayong coding, mga plaka nagtatapos sa numbers 1 and 2. At yan po muna aking update sa ating mga kasadahan at katrapika sa Metro Manila. Po rin po nag-isang reyna ng kasada, Love and Uver! Smile naman dyan and arrow flang. Balik sa'yo, Igan. Salamat, Love, at ang hirit namin mamaya. Labi ng bagong silang na sanggol natagpuan sa isang ilog sa Caloocan. Pampasaherong van nahulog sa isang bangin sa Legazpi, Albay.